Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin, 40 minutes after 1 o'clock, Tuesday. Unang araw sa buwan ng October, no? October 1, 2024. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Mixed by DJ Roger. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. Your world local radio. Abyan mo dyan. Abyan mo dyan. We got 44 minutes after 1 o'clock. DJ. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Lava. 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 Viewers, mga listeners po natin, mga subscribers na mga nakatutok na ngayon pong unang araw ha ng Oktubre. Kamusta na? Sana naman po lahat po tayo ngayong October magkakaroon po ng mapapayapang pamumuhay. Wala pong masyadong problema. Kasi yung problema andyan naman po talaga yan. Pero sana lang yung yung minimal, yung carry lang ba talaga. Yung mga prayers po ninyo masasagot na, sana all.
PM na po sa ating hotline sa mga gusto pong sumali. +63 961 3560 194. Gamit po ang Viber or Imo na application. Pag nahanap mo na, i-PM mo lang po yung pangalan mo. Pangalan, edad at saka lugar kung saang bansa o probinsya ka po ngayon. No? Pangalan, edad at saka lugar kung saang bansa o probinsya po kayo ngayon. Yan lang po ang i-PM ninyo sa hotline natin, ha? Doon naman po sa mga sa may mga sabit pero gustong sumali, pwede ka pong mag-share ng love lines, no? Alam ko, meron kang karanasan sa pag-ibig. Oh, pwede po ninyo i-share yan dito. Kung gusto po ninyong hindi makita sa live, pwede naman. Sabihin lang po ninyo na hindi po kayo magpapakita. Voice call na lang. Ano man pong karanasan yan, problema, no? Pwede ninyo i-share dito sa ating programa sa Digital Love Line. Digital Love Line. Samahan niyo po kami all the way 3:30 ngayon pong hapon ng Martes. Digital Love Lines, back to back, Wanted Sweetheart. Digital Love Line. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Good morning, good morning. No, si kay Miss Paper de Ocampo. Ayun na, naka-move on na siya. Naka-move on na. Hello again at walit na naman ang mga sisi ko. Okay lang yan. May mga trabaho. Sa mga nagla-lunch po dyan, ha? Diet kasi ako pag Martes. Pag Martes tapos pitsa uno, hindi ako kumakain buong araw. Kaya kanina mula alas 12 ng madaling araw hanggang ngayon, may gitna 12 hours, walang akong kinain kahit ano. Oo. Hanggang mamayang hating gabi pa ho yan. Lupay-pay na ako mamayang gabi. Yes, diet ako. Pero kung may panlibre kayo dyan, pwede naman. May nakita ako na nag-message kanina mga 9 AM sa fanpage natin sa Digigel. Humingi ng tulong. Ang haba ng mensahe niya. Kasi 8 years na silang nagsasama ng asawa niya. Si girl po kasi, yung asawa, bali lalaki yung nag-PM eh. Yung girls po kasi, yung asawa niya, yung babae, madali daw matapos. Sabi ko, matapos? Ano kaya matapos? Ako kasi matagal, DJ. Sabi niya, wala pa sa kalahati, tapos na siya. Ngayon, ayaw niya na pagtapos na siya. Nabibitin ako, DJ Jill. Hindi ko pa na-replyan, baka may opinion po kayo, no? Doon sa problema niya. Hindi ko po alam anong klaseng tapos yun. Sinusubukan daw niya na gusto niya sana kausapin si misis niya pero nahiya naman daw. Pero kung asawa mo yun, open na kayo, di ba? Kamu, sweetheart, bagal-bagalan mo naman. Kayo po ano ba yung papayo ninyo? Pero kung nanonood ko po ngayon, sir, si Romel, si letter R yun, nag-umpisa si letter R. Matagal na sila nagsasama, wala pa daw anak. Bakit ganun? Simulat sa pool, 8 years kayo nagsama. Wala pa talaga, sir, hindi kayo nakatapos. Magpatingin po kayo no? Baka sa iyo may problema. Di ko na itanong kung gaano katagal eh. Baka inaabot ka naman ng isang oras, sir, hindi ka pa tapos. Pagod talaga yung asawa mo noon. Nangangayaw na daw yung asawa. Si misis niya. Pagka ganong mahaba na talaga, matagal, bago matapos, sir, pagod talaga yun. Kahit sabihin ho natin na ikaw yung nagmamaniho at kaya mo yun isang oras bago ka matapos. Sus, maluoy ka. Magpatingin po kayo sa manog tambal ba sa manog bot-bot.
Sa doktor eh. Oo, pa-check up kayong dalawa ah. Ano pwede may payo ninyo dito kay Sir Romel? No? Sa 8 years, hindi pa daw siya nakarana siguro matapos. Oo, tingin ko sa'yo may problema, sir, no? Pero kung siguro, saglit lang si misis mo, 1 minuto lang, tapos na, at ayaw niya na, siya may problema, no? Oo. Kaya dapat po, dalawa kayo magpa-check up, no? Mahirap naman yun, sir, no? Na hindi ka natatapos. Siguro, tingin ko, L na L si misis mo sa'yo, kaya madali matapos, sir. Tapos ikaw hindi ka L na L sa kanya. May mga rason kasi yan eh, no? Oo nga yan nga po, no? Baka L na L si misis mo sa'yo, tapos ikaw kay misis mo hindi. Kaya ikaw matagal matapos. Problemang pag-ibig talaga yan, no? Oo. Tsaka yung boys, yung mga boys kasi, 'di ba? Napag-aralan naman natin 'yan nung araw na yung mga lalaki nagre-refill 'yan every 3 hours. Oo. Pagkatapos na 3 oras, nagre-refill 'yan kung gaano karami yung binitawan. At saka may mga diskarte paano padamihin, 'di ba? Yung mga babae naman kahit sa isang session ninyo, kahit 5 yan pwede. Nakakalima sila kung gustuhin nila eh. Di ba sir? Kung ganun lang din naman, kung pumayag naman si misis mo na patapusin ka, no? Di kahit nakalima yan, no? At least solved, di ba? Oo, 5 sa kanya, 1 sa'yo. Para matapos ka lang ba? Basta i-open mo lang sa kanya. Ganun. Kayo ano may payo ninyo dito kay Romel, oh? 8 taon na ho silang nagsasama ng asawa niya. Wala pa daw silang anak. Oh, dahil hindi siya nakakatapos. Tapusin mo, sir. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Digital Love Lines. Love Lines. Yun po yung kwento ni Mr. Romel, no? Na ano niya, hinihingaan niya ng ng may papayo natin. 52 minutes after 1 o'clock na. Ano may suggest nyo? Ano yung maipayo ninyo kay Romel? Concentrate si boy para matapos siya. Ganun pala yun, concentrate. Ulit. O nga sir, baka masyado kang pagod sir, no? Sa trabaho, wala kang tulog, no? Kung may bisyo ka, isa pa ho yan, rason, di ba? Oo. Baka paglasing ka, di ba? Matagal matapos, sir. Baka pag mag-ano kayo ng misis mo, lasing ka, sir. Oo. Di ba? Pag nakainom ka, matagal. Baka yun po yun, sir. Marami kang iniisip, bayarin, ano mo dyan, ano, pambiling mong bigas. Ang hirap naman nun. Pero hindi, yung kilala ko nga sa probinsya, naka 17 nga ng anak eh. Oo, pero yung mga anak niya laging walang kinakain, hindi naman ang problema. Hindi naman problema kung ano papakain niya sa mga anak niya. Lagi naman buntis yung asawa. Magpa-check up po kayo, sir. Magpa-check up ka, no? Concentrate ka daw, sir. Baka kasi habang nagsisisyon kayo ni misis mo, kung ano yung nasa isip mo, baka horror movie yung nasa isip mo ba?
Oo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Kasi Ken, thank you so much. Good afternoon dyan sa Hong Kong. Ito na po, nasa linya na. Makakasama po natin ngayong hapon. Ito po, si June, pagkatapos si girl, walang pangalan, question mark yung nakalagay. Halatang may tinataguan. Tinatawagan ko na. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Manager, yung lalaki andyan na po. Yung girl wala pa. Laking tanong talaga to kasi question mark yung name niya eh. Hindi lang isa kundi 5. Oh. Wala ho siya, no? Taga saan po ba yun si girl, manager? Saudi. Pero, hindi makita? Wala pa talaga. Sige sir, pasuyo muna. I-cancel na po muna yung tawag. Tatawagan ko kayo ulit. At kayo po, kung meron din po kayo mga problema dyan, kahit anong problema, bigyan ho natin ng solusyon yan. Kahit problema man yan sa pera, no problem. Kwento po ninyo dito. Problema mo sa anak mo, sa kapitbahay mo, kay mister mo, sa mukha mo. Kahit anong problema. May solusyon yan. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. A minute before 2 na ng hapon, wala pa talaga si girl manager. Ay, ang haba ng paligo niya. Kanina pa yun. Isang oras na sa banyo eh. Okay, di na ako kayo maligo, ma'am. No problem. Kasi Martes pa naman ngayon, pitsa uno pa. Ako nga hindi naligo eh. Mainit kasi sa Saudi. Mainit ng ngayon. Ilang taon po kayo, Sir John? Saang lugar po kayo? Saang probinsya o bansa? Tugigraw, sir. Tugigraw. Ilang taon po kayo? 40. 40. Sige. Hiwalay sa asawa? Byuda na? Hiwalay, sir. Hiwalay. Sige. Ilan po anak? Isa lang. Okay. Malaki na. 40 na eh. Malaki na, sir. Ilang taon? Up to 20 na. Sige. Standby ka, hanapan kita na ibang makausap kasi ito si Ma'am Question Girl. Hindi dumating, no? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Tagal naman ni girl, oy. Hindi ka naman namin maamoy, ma'am, eh. Di ka naligo, eh. Ako nga, hindi nyo naamoy, di ba? Hindi ako naligo. Wala pang ligo yan, ha. Gwapo na. Paano pa kayo kung may ligo pa ako? Sana all. Ay, girl! Saka na may girl! Wala pang ligo yan. Paano pa kaya kung bagong ligo ako?
PM lang sa ating hotline gamit po ang Viber or Imo na application. Install po kayo dun sa dalawa. Ito po yan, no? Viber or Imo. Install po kayo tapos create po kayo ng account. And then pag okay na po yung account niyo, hanapin po ninyo account namin. Ito po yan. Digital OFW Emotion. I-save nyo po muna yung number, no? Dapat po mayroong plus 63961350194. Ayan, kapag na-save na po ninyo sa contact ninyo, automatic magsasuggest po yan, no? Na pwede po ninyo kami matawagan, i-PPM. Pero i-PM nyo lang po kami. Pangalan, edad, at saka lugar. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Happy Martes, no, sa inyo pong lahat. Pitsa uno ngayon, nag-i-enjoy yung iba, sahod nila kahapon. O ngayon pong araw, sahod, no? Ng iba. Enjoy lang kasi nagtrabaho kayo, nagpakapagod kayo dyan para kumita, di ba? Kaya walang rason na hindi kayo masaya ngayong araw. Huwag yung sabihin dumadaan lang naman yung pera, no? Sabihin ganun. Dumadaan lang. Lalo yung mga OFW, resibo na lang matira, ipadala sa Pilipinas. Ay, mali. Trabaho ka pa? O nga. Kung resibo lang yung matira mo, ipadala mo lahat sa pamilya mo. Ang laki lang ulo ng mga yan. Kasi nung araw, di ba, pag may yung nanay nila nasa abroad, ay mga kaklase mo nung araw, yung nanay nila nasa abroad, sila maraming baon, maraming pera, ganda ng bag, uniform. Pero hindi lahat ng yon ng mga kakilala mo, classmate mo, mapalad, no? Nakapagtapos, yung iba nga nabuntis maaga eh. Makin mo yon, naghirap yung nanay niya, magulang niya sa abroad. Tapos nabuntis man lang. Laging nananalo sa mga pa-contest dyan, sa mga pageant, pira-pira bang labanan. Nanay na sa abroad eh. Hati man, 16 years old ng kasawa, ha? Daig pa ng mga magulang na yung trabaho ng magulang doon sa palayan, doon sa kampukang tubo. Diba? Yung mga anak nila, hindi nila maibibigay yung yun ibig kong sabihin. Wag lahat ibigay, no? Kung hindi naman kinakailangan ng mga anak, diba? Ito po yan, yung anak ko, grade 9 na po si Prince. Walang cellphone yan. Kasi kailangan daw nila sa eskwelahan yung yung cellphone. Nag-research sila. Sabi ko gawin mo sa bahay. May computer. Bahay. Pwede naman sa bahay. Pabantayan mo pa yung anak mo. Di ba? Doon sa school na walang nakikinig sa teacher nila kasi puro dot sa cellphone. Walang masama. Excuse me po. Ibig ko sabihin, nag-abroad ka para sa mga anak mo, pero hindi habang buhay nasa abroad ka. Diba? Hindi habang buhay maganda yung katawan mo, pangangatawan mo para kumita ng pera. Okay lang yan kung lilingunin ka ng mga anak po ninyo pag kayo na may edad na. Hindi na makapagtrabaho, pero minsan under sila ng mga asawa nila. Naging successful sila sa buhay nila, pero paano kung hindi? Kasi di natin alam, no? Maya si boy pala na yung anak mo nakabuntis o yung anak mo nabuntis. Ay, wag naman. Sayang ang plano. Kaya mas maganda yung guidance. May guide po ninyo ng makikita ba ninyo na andyan, nag-aaral, no, naaruga mo, diba? Kaysa naman sa tawag-tawag lang sa cellphone, iba pa rin kasi yung presensya mo, no? Kaya mas maganda siguro abroad kayo,
mamanage nyo yung kita ninyo. Ito itabi ko to para magpang-business kapag uwi sa Pilipinas. Ganito, ganyan. Subok lang ba? Kasi kung hindi mo susubukan, yung pag-abroad mo ng 2 taon na kontrata, tuloy-tuloy yan, 2 dekada. Yung 2 taon na yun, nasanay ka na, may monthly ka, may linis kang pera doon na lang ako sa abroad Pero dati pangarap mo, di ba? Gusto mo lang mag-abroad, 1 kontrata, 2 kontrata, 5 years lang. Ano. Tuloy-tuloy na hanggang pag senior mo. Hanggang nagkaroon ka ng mga apo. Ikaw pa rin nagsusustinto, te. Dati curly pa yung buhok mo nung pumunta ka ng abroad. Amoy rosas ka pa, no? Fresh kumbaga, 20s pa lang yung edad Yung mga anak mo maliliit pa. Ngayon puti na yung buhok mo, amoy efficacent ka na, dyan ka pa rin sa abroad. Doon na po tayo. Ang hirap naman talaga ng buhay dito sa Pilipinas. Kahit sabihin na po natin na 2 kayo ng partner mo, naghahanap buhay, nagtatrabaho, ikaw, no? Medyo, pero kayo rin naman, no? Actually, gusto ko rin bumalik sa abroad, no? Pero sabi ko, tiis-tiis na lang. Kasi mahirap yung yung tulad po niyan, yung anak ko, kinakailangan ako, yung bunso kong anak. So, iba pa rin kasi kung andyan ang magulang, di ba? 8 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Manager, hindi kakayanin. Wala po talaga. Si, Paper de Ocampo, gusto daw niya makausap si Boyo. Malang 40 pa lang to si Sir. Tapos si Paper de Ocampo, di ba? Ilang taon po kayo Paper de Ocampo? Baka pwede pa naman Pwede Canada. Maraming mga sumasali dito na mga tulad niyan, yung guest natin nasa Canada, US. Maraming mga napi-PM diyan. Gusto nila makakuha yung account. Gusto nila makausap kahit na 60 plus na si Boy kasi nasa US nga. Yung mga napi-PM diyan minsan may mga 30, 40. Babata pa ng mga babae. Bakit kaya? No? Bakit po? Dapat maging wais. Tama naman Mag-asawa ka lang din naman, tiis-tiis ka. Di wag na. Doon ka na sa pensyonado. Tama po ba? May mga girls dapat maging kayo, maging practical ba? Pagdating sa pag-aasawa. Aanhin mo naman yung malaki katawan. Bata pa. Pang highway ang mukha. Pero nilaspag ka lang naman. Kasi ikaw yung nagtatrabaho sa araw. Pagkagabi, trabahuin mo na naman siya. Mas okay na yung senior hindi ka gaano malaspag. Kasi maswerte na yung once a week Tsaka may pensyon, di ba? Husto die, lovely England. Husto die. Husto? Yung sinasabi nila halos karamihan na pag yung mga lalaki daw, halos lahat ngayon mga babaero na. Yung iba, pumapatol na lang sa apam. At least
Kung iiwan man sila, mabuntis sila, afam naman yung tatay, mapogi yung anak nila, o maganda. O, di ba? Kasi yung manluluko ngayon, wala yan sa mukha. Mayroong pogi, mayroong pangit. Mas marami pang ang pangit na manluluko eh. Kaya kung magpaluko ka lang naman sa pangit, wag na. Kasi pagsisihan mo yan pag makita mo mukha ng anak mo sa kanya. Doon ka na lang sa apa mo. Pero paglihan mo dapat yung afam, yung asawa mo para gumaya yung mukha sa kanya. Kasi kung hindi, baka sa kapitbahay mo yun gumaya, ay ibang usapan yan. Kaya kung mayroon po kayong boyfriend na afam, pabuntis na kayo. Masustento man yan o hindi. Oh, kaysa naman dun sa Pinoy nga. Tapos bayro naman. Oh. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ay, aragay. Saka na bitor. So, ito po muna. May mga kausap po tayo. Gustong mag-share ng love lines mula sa may Davao City. Si Miss Margie. Oh, gusto niya mag-share ng ano niya, kwentong pag-ibig. Ma'am Margie, pisto po yung cellphone. Ano po ito, ma'am? Ayaw po ninyo magpakita? Opo, sana po. Ayaw mo magpakita. Okay. Tokabels lang tayo. Opo, DJ. Oo. Mahina po yung signal niyo. Pwede po kayo lumipat ng pwesto. Yan. I-off ko yung camera ko po, ma'am, ha? Para stable internet connection natin. Okay. Mukhang may pinagdaanan ka yata. Hanap po kayo ng pwesto, ma'am. Yung maganda na para tuloy-tuloy yung chikahan natin. Yung marites ko sa'yo. Okay. Digital Love Lines. Love Lines. Saan po kayo ngayon, Ma'am Margie? Dito po sa Davao, DJ. Okay, sige. Standby. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Mula sa Davao, no? 30 years old. Tama po ba? Edad po ninyo, Ma'am Margie? Opo, DJ. Okay. Sa edad ng 30, ano may paglingkod ko po ngayong puno sa iyo, ma'am? May problema po ba? Oo. Share ko lang po sana, DJ, yung mga pinagdaanan ko po sa buhay. Oh. Alam ko sa edad mo na 30, marami ka ng pinagdaanan. Tubong ano po ba kayo? Anong province? Taga Davao Occidental po kami, DJ, pero dito ako sa Davao nagtrabaho ngayon. Davao City mismo. Occidental po. Occidental. Oh. Sige. Oh, kita ko napakaganda mo, napakakinis. Pero ano po, ma'am, bigo po ba sa pag-ibig? Ma'am Margie? But, DJ, kasi share ko lang po kasi nung namatay po, nagsimula pong namatay yung papa ko nung 5 years old pa lang po ako, DJ. Bata pa, oo. Ba't po namatay? Kasi lasinggero po, DJ. Nakainom po ng lason. Imbis na alak yung iinumin niya, lason yung ininom. Opo, DJ. O dahil sa sobrang kalasingan niya, nadampot niya yung ano po ba yun? Yung gamot sa palayan? Hindi po para daw sa kanya sana yung DJ, pero siya po yung nakainom kasi nilagay po sa alak, DJ.
Sinadya na lasunin po ito si tatay mo. Parang ganun siguro, DJ. Sino po yung suspect? Sino yung gumawa ng ganun mo? Yung nagpatagay sa kanya ng ano? Lason? Hindi po namin alam, DJ. Mm. Okay. So, the time, ilang kayo magkakapatid, ma'am? 11 po, DJ. Pang ilan po kayo? Ikaw? Pang 8 po, DJ. Wow. Ibig sabihin, may mga maliliit pa ho sa iyo. 3 pa. Opo, DJ. That time, 5 years old ka, mayroon pang 3. May 3 pang maliliit na kapatid. Ang pang-siyam po pala ako, DJ. Yung dalawang kapatid ko po, puro lalaki po. Yung Okay. bunso, panghuli po. Okay. Pang-siyam po pala kayo. Nakalimutan mo ah. DJ. Ano po ba trabaho ni tatay mo that time, ma'am? Anong hanap buhay niya? Sa kahanang, DJ. Okay. Yung nanay? Sa bahay lang po, DJ, nakakalaga po sa amin. Okay. Pero naalala mo nung 5 years old ka, naalala mo nung araw na yun mismo na lason yung tatay mo? Hindi ko pa masyado matandaan, DJ, dahil maliit pa lang po ako. Okay. So ano po mula po noon, siyempre nung namatay po yung tatay mo. Sa dami po ninyong magkakapatid, medyo mahirap, no? Maliliit pa ho yung mga nakakatandang kapatid mo. Opo, DJ. Sobrang hirap po talaga. Maaga pong nawala ng ama. Kasi sa dami namin, DJ, saka sa hirap ng buhay, mahirap po mawala ng ama. That time po ba hindi ka pa nag-aaral? Hindi po po, DJ. Hindi pa. O yung mga nakakatanda mong kapatid, bali 8, nag-aaral sila lahat? O may Yung nagtatrabaho? iba po, nag-aaral po. Nagtatrabaho yung iba? Nagtrabaho po, DJ, sa bukid lang. Okay. So, nang tinubuan po kayo ng pag-iisip, natainong mo sa sarili mo, siyempre, bakit mahirap kami? Saan yung tatay? Ganun, no? Opo, DJ. Kwento po ninyo, ma'am. Wala yung ama ko po, DJ. Yung panganay po namin yung bumubuhay sa amin. Kaso po, DJ, may sakit din po siya. At saka, 2023 po, namatay po siya. 2003 po, namatay din po siya. Okay. Nung namatay po yung tatay mo, itong panganay na ito, ilang taon na po ba? Ilang taon na po yung panganay mong nakakatanda mong kapatid? 23 na, DJ. So nagsasaka siya. Opo, DJ. Then 2023, 2003 po namatay siya dahil may sakit din po, DJ. So ilang taon po kayo that time? 8 years old. 8 years DJ. old. So 3 taon na nagpakahirap siya para sa inyo. Bakit po namatay? Anong sakit? Yung bigla na lang po siyang mawalan ng malay, DJ, tapos bumubula po yung bibig niya. So ano po yun? Anong klaseng sakit yun, ma'am? Ano yung nilason din? DJ. Po? Yun po yung inaatake siya. Ganun po yung makikita namin sa kanya, DJ. Lagi po ba siya inatake? Halos araw-araw, DJ. So pina-check up po ninyo bago po siya namatay? Anong findings? Hindi po, napacheck up po siya dati, DJ, pero wala pong findings, DJ. Ay, ganon? Natuloy yung check up niya, DJ, dahil din po sa hirap ng buhay. Okay. So, nakakalungkot, no? Binawian din siya, no? Opo, DJ. Namatay? Natake po kasi siya doon sa may sapa, DJ, tapos hindi po siya natulungan, DJ. Ayun po. Oo. Hindi siya natulapan.
kahit na ano, ganun yung alam po ninyo na araw-araw na siya inaatake, pinapayagan pa rin po ninyong umalis para Hindi po magtrabaho? DJ. Kasi yun po yung gusto niya, yung kung gusto niya na magtrabaho Mhm. sa kahit po DJ para po makatulong para po sa aming magkakapatid. Mhm. Yun lang po yung nagtatrabaho. Simula pong namatay yung tatay mo. Yung nanay mo hindi naghahanap ng trabaho? Hindi DJ kasi kailangan po ng nanay naming alagaan kami DJ kasi maliit pa po yung dalawa kong kapatid. Yung iba po ninyong mga kapatid, ma'am, yung mga sinusundan mo, bukod po doon sa panganay, lahat po ba nag-aaral at hindi po kayo tinutulungan? Yung mga kapatid mong maliliit, ikaw? Magbantay? Yung iba nga DJ, simula po nawala na yung ama namin DJ. Mm. Napariwara po DJ. Okay. Huwag lang umiyak tapos na ito. Okay. Napariwara na. Parang nag-rebuild din na, no? Nag-rebuild din na DJ. Daming bisyo DJ. Kaya hirap makatulong. Oo. Sige. So, namatay din kalaunan itong panganay po niyong kapatid. Tapos, mas lalong nagsasuffer. Mas lalo kayong nahihirapan nun. Po DJ. Mm. Sobrang hirap po DJ kasi sa murang edad ko po DJ. Mula noon naghirap kami. Tapos yung iba nagtrabaho na po yung mama ko mga 10 years old, 12 years old yata ako noon DJ. Mm. Iniwan doon sa kuya ko. Tapos yun hanggang sa nag-aaral na ako DJ. Mm. Hindi po ako nakapag-tapos ng pag-aaral DJ dahil sa hirap. Mm. Kaya po lahat trabaho po dito sa bukid ginagawa ko po para makatulong ako sa pamilya ko po, sa mama ko at sa mga kapatid ko po DJ. Bali, ano po yun, ma'am? Ilang taon ka nung iniwan ka kayo ng nanay mo para magtrabaho yung nanay? Parang 12 years old po DJ. 12 years old. So, elementary ka? Opo DJ. Anong grade mo na nung iniwan po kayo ng nanay mo? Parang grade 5 pa yata ako doon DJ. Mm-hmm. Tapos? Tapos yun DJ, yes. Hanggang sa nag-aaral na ako DJ. Hirap ng buhay DJ. Mm. Kasi masyadong malayo din yung paralan DJ. Tapos mahirap din yung buhay. Mm. Kaya huminto po ang pag-aaral. Mm-hmm. Hanggang sa nakapag ano na ako DJ, nagtatrabaho na lang po ako DJ, pumapasok ko na ako ng bilang kasambahay DJ para lang makatulong ako sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Mm-hmm. Tumigil pa kayo sa pag-aaral? Hindi na po kayo nag-high school? Hindi na po DJ. Natapos po ninyo elementary mo? Opo DJ. Okay. So, ilang taon po kayo nun? 13, 14. Tapos ka na ng elementary, hindi ka na ng high school. Hindi na DJ. Nakapag-aral ako ng first year high school DJ, isang linggo lang. Oh, Hindi na natuloy. bakit po? Kasi mahirap DJ. Mm. Wala pong pang gastos DJ. Mm. Hanggang dumaan yung mga taon DJ 18, 19, na po ako DJ, nakapag-asawa na po ako, may kalibin ako dati DJ. Ilang taon ka na that time? 19 DJ. 19. So, bali, nagtrabaho po kayo saan po kayo nagtrabaho nun? Kasambahay? Kasambahay lang DJ. Tapos, umabot sa edad po ninyo, 19, nagkaroon po kayo ng kalibin partner. Oo DJ. Saan po ninyo? Saan mo nakilala? Taga dito lang po sa amin DJ. Aha. Ikwento po ninyo, ma'am. Digital Love Lines. 3 taon kaming nagsama DJ. Nabuntis po ako DJ. Tapos 2013 DJ nanganak ako. Kaso po DJ, hindi normal po yung panganak ko.
Kasi nag-bleeding po ako galing dito sa bahay, DJ. Saka malayo po yung hospital dito sa amin. Mhm. Pagdating doon po sa hospital, DJ, hindi po ako na asikaso, Mm. DJ. Tapos, nilipat po ako, DJ, doon sa sa hospital doon sa hindi ko na lang po mabanggit, DJ. Tapos, hindi po ako na asikaso, DJ. Tapos, dumating po ako doon sa hospital. Mamayang hapon po, mga bukas po, bago ako po na asikaso. Mm. Sinabi po ng doktor na ICS na lang po daw ako, DJ. Aha. Tapos yung DJ, pagka-CS ko po, hindi ko po ini-expect na time na yun po, DJ, na nawala po yung anak ko, DJ. Matagal yung paglibor po ninyo. Opo, DJ. Mhm. Pero ramdam mo yun no? Nung bago ka bago ka nila ioperahan, mama, may nanotice po ba yung doktor? May sinabi na, ganito yung heartbeat niya parang bumagal. Ano po? Hindi ko na po naalala, DJ, kasi naghihirap na po ako, DJ. Mhm. Kung walang kain na balik sa amin, DJ, tapos nagsusuka po ako. Aha. Parang hindi ko na po halos makikita yung nanay ko, DJ, kasi malabo yung paningin ko dahil sa panghihina ko, DJ. Ano po ba trabaho ni Mr. po ninyo? Yung ka-live-in partner mo? Sa bukid lang po, DJ. Okay. Tapos ikaw habang nagdadalang tao, dyan ka sa bahay. Oo, DJ. Hindi po kayo na na ultrasound, na pa-check up? Nakapag-check up naman po, DJ. Kasi palagi naman po akong pumunta doon sa center, DJ. Mhm. Okay lang naman, DJ. Okay lang naman sana. Yun nga lang, siyempre natagalan nga po yung mo, yung pagde-deliver mo, no? Kasi due date mo na, inabot pa ng 24 hours bago ka isinies. Oo po, DJ. Wala. Ay, baka tumain na ho yung bata dun sa tiyan mo. Pero yun nakakalungkot nga, no? Namatay yung bata. Opo, DJ. Kasi po, ang sakit lang po sa akin, DJ, na sa loob ng isang buwan hanggang sa 9 na buwan ko po siyang dinadala, DJ. Saka inangatan po. Hindi ko po in-expect na hindi ko lang man siya makikita, DJ. Hindi ko lang man mayakap kasi pag sayas po sa akin, wala pa akong malay, DJ. Hindi, pinalabas na yung bata, DJ, nakasilid na sa karton, DJ. Hindi na pwede makita, DJ. Hindi na binigay sa inyo. Hindi na, DJ. Hindi ko nga nakita yung bata, DJ. Premature po ba yun, ma'am? Hindi, DJ. Normal, DJ. Normal naman. Oo. So, sino po yung kasama mo dun sa ospital na yon? Yung ama ko, DJ, yung stepfather ko, tapos yung kalibin ko po. Aha. First baby po ninyo yun, no? Opo, DJ. Okay. Yun na nga, nung nagkaroon na po kayo ng malay, hinanap mo yung anak mo kung saan na. Paano po yun? Government hospital? DJ, Government hospital din po ba yun? Private? private po, DJ. So private na nga. Tapos tumagal ng 24 hours bago kayo natupag? Bakit po, ma'am? Humingi ba sila ng down payment? Ganun po ba? Yun po, DJ. Hiningi silang down payment, DJ. Ganun naman talaga dito sa Pinas eh. Pero may nung nagkaroon, dapat na-provide na po ninyo kaagad yun. Yung mama ko po, DJ, dahil po din sa hirap, mahanap pa sila ng pera, DJ. Naghanap pa. Kaya yun ang rason na tagalan po kayo asikasuhin. Yan po, DJ. The time po kasi wala pang mga malasakit center eh, di ba? Way back 2000, anong year yun? 2003. Anong taon ka, ma'am, nanganak? 2013, DJ. 2013. Wala pa. Okay. So, yun na nga po, no? Sana lumipat na lang kayo doon sa sa government hospital, sa paanakan mismo.
hindi ko na po yun naisip, DJ, kasi wala na po akong malay nung time na yun, DJ. Tapos, ayun na nga po, no? Ano po yun? Nagbayad ba ho kayo sa ospital nung nalaman mong namatay yung anak mo? Oo, DJ. Yung time na yun, DJ, hindi ako nagising, DJ. Pag-gising ko na lang po, gising ako ng nurse kinabukasan, DJ. Tapos doon ako sa room ko, DJ. Tinatanong ko po sa mama ko, DJ, kung nasaan na yung anak ko. Umiiyak lang po yung mama ko, DJ. Sabi niya, mapakatatag daw ako kasi siguro hindi po para daw sa akin yung bata. Kasi po, DJ, sinasabi ko lang po sa mama ko, sana lang man nakita ko yung bata, DJ, kahit na hindi man siya nabuhay, DJ. So, hindi po kayo nag-complain, ma'am? Hindi po kayo nagkaroon ng ano? Sana, anong sagot ng ospital nung hinahanap ninyo kung saan yung bata? Anong ginawa nila? Wala po. Yung mama ko lang po yung nagsabi sa akin, DJ. So, hindi na po ninyo hinabol po yon. Wala na. Hindi na kayo nag-file ng case, nagpa-imbestiga. Hindi na lang po, DJ. Okay. Tapos, lumabas ka na. Nalibing doon sa amin, DJ. Matagal din kasi po ako nakalabas sa hospital, DJ. Mga halos 1 buwan, DJ. Dahil nagpalakas ako doon, DJ. At saka naghanap pa ng pera yung mga magulang ko po. Mas lalong lumaki yung babayaran ninyo that time. DJ, pero tinulungan naman po kami ng barangay kasi namin, DJ. Ano po yun, ma'am? Sabi mo na naipalibing yung bata? Oo, DJ. Oh. Ibig sabihin, tinurn over din po pala sa pamilya mo yung bata ng hospital. Oo, DJ. Doon sa kalibin ko po, DJ. Yung carton na, sasilid na yung bata sa carton, DJ. Tapos uwi na doon sa amin, DJ, at saka pinalibing, DJ. Yun nga lang, hindi mo nakita. Oo, DJ. Okay. Now, anong nakalabas na po kayo after a month, ma'am? Anong nangyari? Na, DJ. Paglabas ko lang po, DJ. Matagal po ako nakarecover, DJ. Matagal ko po. Hindi yung mga nangyari, DJ. Kasi Siyempre. po, iniisip ko, DJ, na lahat na lang po, DJ. Mahal ko sa buhay, DJ. Parang nawala sa akin, DJ. Hindi pa po ako naka-recover po, DJ. Mula nung nawala po yung papa, DJ. Saka yung kapatid ko. Iniisip ko, yung anak ko naman po, DJ. Kapatid mo? Yung kapatid namin, DJ. Tapos yung anak ko naman po yung nawala, DJ. Tapos, mula nung DJ, matagal ako, ngayon na tanggap ko naman, DJ. Tapos, 2013 yung DJ. Tapos, 2021 DJ. Namatay naman yung asawa ng kuya ko, DJ. Kasi may sakit siya, DJ, sa heart, DJ. Tapos, buntis na naman siya, DJ. Buti na lang, DJ, na ilabas yung bata. Tapos, kailangan naman, wala namang mag-alaga sa bata, DJ. Tapos, yun, DJ, pinaampon nila sa akin. Ikaw na yung umampon. Anong taon po yun? 2021, DJ. Okay. So, ibig pong sabihin, 2013 po kayo nagkaroon ng anak. Ito nga pong namatay. Tapos, nagsama pa ako kayo ng kalibin partner mo hanggang 2021. Hindi, DJ, nagkaiwalay kami nung kalibin ko na yun, DJ, kasi hindi po kami nagkaintindihan. Anong year? 2016, DJ, nagkaiwalay kami. Hindi po kayo ulit nagkaroon ng anak? Hindi ka nabuntis? Hindi na, DJ. Okay. Kasi natakot na po ako, DJ. Okay, sige. 3 years pa ho yung tinagal ng pagsasama ninyo. And then, naghiwalay kayo 2016. Tapos, wala na po kayong nakasama ulit until 2021? Until now?
Ngayon, DJ, may kinakasama na ako, DJ. Yung kasama ko ngayon na pumubuhay sa bata na inaalagaan ko, DJ. Oh, saan pa ba yung, di ba sabi mo, pamangkin mo yan? Pamangkin. Sa kapatid mo. Ngayon namatay po yung asawa ng kapatid mo, ba't ho ikaw ang umampon? Kasi po ako po yung nakita nila, DJ, na wala daw akong anak. Pero ano po, may trabaho po kayo nung time na yon, year 2021? Wala, DJ. Kaya nga, DJ, ang hirap, DJ, kasi wala po akong partner noon. Ako lang po mag-isa. Hindi ko po alam, DJ, kung paano ko bubuhayin yung bata na yon kasi 2 buwan pa lang, DJ. Simula namatay yung mama niya. Pero bakit naman hindi po kayo naghanap ng trabaho? Ano pong pinagkabalahan ninyo that time? 3 years ago, So, ikaw po that time nasa sa 27 na. Hindi po kayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho, DJ. Kasambahay, DJ. Okay. Ayun naman pala eh. Now, nagkaroon po kayo ulit ng ka-live-in. Anong year? 2022, DJ. Po? 2022, DJ. 2022. Sino naman po itong lalaki? DJ? Sino po itong lalaki, ma'am? Bagitin ko, pwede I mean, bang manghit- ano po yan? Ka-barangay lang din po ninyo? Nagpakasal po ba kayo? Doon siya, taga-Alawil, DJ. Hindi pa kami nagpakasal, DJ, kasi bago pa lang kami. Ay, 2022 pa ho kayo nagsama. No? 2 years na Opo, rin, 2 years na rin po kayo nagsasama, di ba? Okay. Oo, DJ. So, anong trabaho ni ka-live-in partner mo? Sa Bukid lang, DJ. Sa ngayon, ikaw kasambahay. Oo, DJ. So, sa 3 years, Kaya mahirap, dumating ng bata, DJ, yung mahirap talaga, DJ, kasi wala pong nagbibigay ng sustento kahit po yung ama niya. Saka, lahat pong ginagawa ko, DJ, yung trabaho na hindi ko makakaya para lang po, ikaramdam ko po sa kanya, DJ, na karihap po kami ng pinagdaanan, DJ, ng bata. Nakikita ko po sa kanya, DJ, kasi yan, nawalan po siya ng ina, DJ, tapos ako, nawalan po din ako ng anak. Kaya sinabi ko sa sarili ko, DJ, baka pinagtagbo kami ng batang to. Hindi. Yung kapatid po ninyo yung tatay, di po ba? Oo, DJ. Hindi nagsusupport. Alam niya, wala kang kapasidad na na suportahan po yung bata. Yung pamangkin mo. Hindi, DJ. Kasi doon, nung namatay yung mama niya, DJ, sinabi nila, nag-usap sila sa barangay, DJ. Sabi nila, tutulungan daw nilang magbigay ng sustento yung pamilya, sa side sa mama ng bata, DJ. Saka yung papa, DJ. Pero hindi naman po natupad, DJ. Okay. Siyempre bata yan, pamangkin mo na rin, kadugo mo na rin kung tutusin. Kaya hindi mo matiis, no? So habang nagtatrabaho po kayo, ano po yan? Sino ba nagbabantay? Kasi pumapasok po kayo bilang kasambahay. Sino nagbabantay sa kanya? Wala pong dumating na yung bata sa akin, DJ. Hindi na ako nagtrabaho. Ako na lang po yung naaalaga sa kanya, DJ. Okay. Sa awa ng Diyos, okay naman. No? Okay naman. Yung malusog naman, walang sakit, walang problema sa kanya. Okay naman, DJ. Malusog naman. Kasi hindi yun nag-breastfeed. Hindi po yun na kasuso sa mama niya, di ba? Hindi naman po pwedeng ikaw ang pasuso dyan. Ibig sabihin, ikaw po talaga ang maghanap ng pambiling gatas, no? Yung na DJ, kahit magtrabaho sa bukid, yung pang-arawan, DJ, yung magtrabaho, yung sinasahuran ka po, DJ, araw-araw, titiis ko na lang po, DJ, kahit sobrang init po, DJ, para lang sa bata, para maibigay ko po yung pangangailangan niya.
Mhm. Aha. Pero bago po kayo nun na bago mo yun tinanggap yung bata, wala po kayong plano na magsapalaran, pumunta ng lumuwas sa Maynila o mag-abroad? Kasi kahit sa Middle East, pwede po kayo mag-apply. Di po ba? Di po kayo nangangarap ng ganun, ma'am? Hindi, DJ, sabi, natakot po kasi ako, DJ. At saka sinabi naman po nila, DJ, hindi daw pwede mag-abroad yung CS, DJ. Ah, CS po pala kayo. Oo, DJ. Bawal po ba mag-abroad yung may CS manager? Kasi marami tayo, si Pakas, di ba? Si CS din yun, ah. Balik-balik naman sa abroad, ah. Ha, ba? Hindi, ah. Si Pakas, CS po yun, eh. Ha? Balik-balik, ikot-ikot niya lang naman po yung Lebanon, Hong Kong, Singapore, Taiwan. Ikot-ikot niya, ah. CS po yun, ah. 3 years old yung anak. 3 years old nga po yung anak niya, eh. Nung nag-upisa lang nag-abroad, CS din yun, ah. Pero yun ang sabi sa inyo, ma'am, bawal. Oo, DJ. Bawal po ba? Baka nga siguro, no, sa iba. Hindi bawal, ma'am, ah. Hanggat kaya mo, fit yung katawan mo sa pagtatrabaho. Mas lalo ikaw kasi sanay ka sa bukid. Pwede po, ah. Yung sabing hindi. Kaya nga may medical, di ba, ha? Tsaka fit to work kayo bago kayo mag-abroad. Oo. Tinitingnan din po yan kung kakayanin ba Hindi po. Ha? Hindi po. Maganda yung kalusugan ko, DJ. May diferensya po ako sa kalusugan, DJ. Saan po? Saan yung diferensya, ma'am? Hindi po normal yung mantik ko, DJ. Tapos may problema ako sa katawan, DJ. May bukol po ako sa pati ng katawan ko, DJ. Hindi po ako nakapag-check up, DJ. At saka hindi po ako nakapag-opera ng bukol sa katawan ko, DJ. Dahil sa hirap. Anong bukol po yan, ma'am? Ikwento po ninyo. Saan yung bukol? Anong klaseng bukol yan? Pabilog, DJ. Tapos dito sa dalawang paa ko, DJ. Dalawang sa baba? O sa hita? O, dito sa baba, DJ. Na paano yan? Mula nung bata ka? Andiyan na po ba yan? Yung simula yung bularan na ako, DJ. Anong cause? Anong dahilan, ma'am? Hindi ko po alam, DJ, kasi bigla na lang po yan. Pakibukas nga po ng kamera, ma'am. Pwede. Tapos itutok mo yung kamera sa bukol. Tingnan ko lang, ha. Huwag mo ipakita ang mukha mo. Dun sa bukol lang, ma'am. Huwag yung anong klaseng bukol, ha. Paki-open nga po ng kamera mo, ma'am. Tingnan ko lang. Tingnan ko nga po kung anong klaseng bukol yan. Tingnan. Diyan po kayo. Okay. Diyan po kayo sa bahay na pinapasukan mo ngayon. Opo, DJ. Yan po, DJ. Ay, sa baba. Ay, laki nga. Talampakan. May isa-isa po pong paa, DJ. Mayroon po, DJ. Meron din. Hindi masakit pag maglakad po kayo? Masakit po, DJ, kasi naiipit po sa DJ. Okay, guys, ha. Parang dito, oh. Tapos dito talampakan sa paa. Mayroong ganyan, oh. Bukol na parang may laman. Parang tupe. Parang ganun ba? Parang hindi po talaga ninyo pina-check up yan, ma'am? Pinatik up, DJ. Tapos sabi ng doktor po, kailangan na pong operahan, DJ. Kasi minsan namamaga po siya, DJ. Halos hindi po ako makalakad. Baka ano po yun? Anong findings? Kasi pag ganun po kasi na-expose yung paa mo sa mga dumi. Actually, naranasan ko din po yan. Pinaoperahan ko rin sa akin nung nasa ibang bansa pa ho ako. Kasi sa company namin, may mga sapatos doon. No? Iba yung suot sa labas, iba yung sa loob. Ngayon, pag matapos kontrata na mga nagtatrabaho sa loob, kung sino yung mga bagong trabahante, papasa lang yung sapatos nila. Kaya may mga sakit sa paa. Kaya nawaan din po ako. Parang ganyan. Pinoperahan ko po yun sa abroad. Nga lang doon kasi libre. Dito kasi Pilipinas, mahal-mahal yan.
Masakit po talaga yun. Oo. Masakit DJ. Matagal na po ba yan, ma'am? Matagal na DJ. Hindi ko na maalala DJ. Sus. Paano kayo maglakad? Ka paika-ika? Patuwad-tuwad, ano? DJ, paraan DJ. Paraan, ganun na. Basta makalakad, no? Oh, at least, Oo, may trabaho ka. Okay. Yung anak niyo po ngayon saan? Kasi sa bahay po kayo ng amo mo. doon sa ka-live-in ko po, DJ. Nagtatrabaho yung ka-live-in ko sa bukid, DJ. Tapos, nagbabantay din ng bata, DJ. Ilang taon na po ngayon? 3 taon pa lang, no? 3 taon na yung bata, DJ. Tapos 2 taon na po kayo nagsasama nitong ka-live-in mo. Hindi po kayo nabubuntis. Hindi, DJ, kasi may problema din po ako sa monthly ko, DJ. Okay. Hindi kasi DJ, kailangan pumunta ng kaibigan, DJ. Oo. Kamahalan din po yung mga gamot, DJ, hindi natuloy, DJ. Sa ubigay ni, anong sabi? Kailangan ko po daw kasi paggamot, DJ. Nagpunta ko doon, DJ. Sabi niya, kailangan ko doon uminom ng gamot, DJ. Pero sobrang kamahalan nga, DJ. Tapos, sa loob ng 3 buwan, DJ, bumalik daw ako doon sa Ubigayan, DJ, para ituloy yung Follow up. paggamot ko, DJ. Pero hindi na po natuloy, DJ, kasi nahirap, DJ. Simula, may binubuhay naman ako, DJ. Ay hindi, unahin mo yung health mo. Total kahit paano, may source po kayo, may pinagkukunan kayo ngayon. Oh, di ba? Pag may time, pasama ka diyan sa amo mo. Kasi dalhin ka niya dun sa dun sa mga government hospital kasi may mga program naman po yan sila. Yun nga lang, kinakailangan din mismo minsan. Depende po yan may hinahanap na dokumento para sakaling maano po kayo, minipisyo po kayo kung wala po kayong mga PhilHealth. Pakalakasan din minsan, humingi po, butante po ba kayo dyan sa lugar nyo? Alam mo naman kasi kay Kap o kay Mayor, pag hindi ka nila butante, hindi ka nakaristo, nga. Ano po, nakarehistro po kayo dyan? Oo, DJ. Ayun naman po pala eh. Humingi po kayong advice, patulong po kayo dyan sa amo mo, kung mababait naman sila. Pwede po kayo humingi ng leave, unahin mo yung health mo. Diba? At least nandiyan po yung may ano po yung bata na yun, babae, lalaki? Babae, DJ. Babae, inaasa mo doon sa ano mo, ka-live-in partner mo? Oo, DJ. Doon naman po din yung mama ko, DJ, kasi Okay. nakita kami sa mama ko. Tuwing ano po yung uwi mo doon para magbakasyon, makita mo yung ka-live-in mo? Every 2 months, DJ. Oo. Every 2 months? Every 2 months po yung day off mo? Oo, DJ. Okay. So, DJ, yung mga pinagdadaanan ko, DJ, yung mga sakit na nararamdaman ko noon. Ngayon, DJ, sabi ko sa sarili ko, nakukuha na ko siguro yung sa mga kapatid ko, sa mga ginagawa nila sa akin, DJ. Kasi simula yung namatay yung papa ko, DJ, lagi na lang sila nasa inuman, DJ, laging umuwing lasing, DJ. At minsan po, DJ, sinasaktan din po kami. Sinasaktan ka ng mga kapatid mo nung araw, nung bata ka? Oo, DJ. Oo. Nakapagtataka kasi bakit dalawa po yan? Magkabilaan po yan sa paa mo, ma'am? Pare-pareho yung mukha? Oo, DJ. Okay. Kasi kung isa lang sana, masabi ho natin baka nakaano po kayo, nakaapak lang po dyan bubog, kayo lumaki ganyan, no? Pero pag dalawa talaga, pareho yung mukha, Oo, DJ. Yan yung sabi ng doktor, DJ. Baka may naapakan ako, DJ. Sabi ko, wala naman po, doktor. Kasi pareha lang po yung same lang po silang dyan tumubo, DJ. Saka magkabila. Pina-ultrasound po ba yan o in-x-ray yung paa mo? Para makita kung ano yung laman?
Hindi, DJ, pinapacheck up ko lang doon sa doktor, DJ. Hindi po uso sa inyong hindi po hindi po kayo humingi ng second opinion, 'di ba? Uso po sa inyo yung butbot, ma'am. Alam mo yung butbot? Oo, DJ. O, te. Sinubukan mo? Hindi, DJ, kasi Subukan mo, baka may mga pako yan dyan sa loob. Alambre, mamaya, Nakaapak ka pala ng pako, May naano po kayo? Naka-open na po kayo ng ganyan? Na-open mo na po ba ito sa iba? Sa amo mo? oo, DJ, alam ng amo ko, DJ. Pati yung naramdaman ko may ulcer din po, DJ. Ulcer? Dami ko na naramdaman, DJ, kasi yun nga noon, DJ, huli ka ako, o hindi na sa saktong oras kumakain, DJ, simula nung naman namin, DJ, yung nagtatrabaho, tumutulong sa pagtatrabaho sa mama ko sa bukid, DJ, yung hindi na maalala yung saktong oras pagkain, DJ, kaya hayun. Pakibukas nga po ulit ng camera mo. Gusto ko lang makita. Pakibukas ulit ng camera mo. Gusto kong makita yung yung mukha mo. Di kita pakita sa live Gusto ko man lang makita kasi doon mo makita sa mata ng isang tao yung sakit na nararamdaman niya. Gusto ko makita sa mata mo ngayon kung may sakit. Buksan mo nga po yung camera mo para mamaya baka Okay. Saan ka na? Pumasok ka saan? Patingin nga po ng mo, mata mo, ma'am. Ganyan mo. Ito. Tingnan, baba mo nga, ma'am. Patingin. Online consultation tayo ngayon, sa kabila. Okay. Mga daliri mo, patingin. Ayun, makikita mo sa kanya. Yung isa dito, DJ, DJ, hindi maganon, DJ, kasi namamaga siya, DJ, simula nung nagtatrabaho ko sa bukid, DJ. Hindi na ma-straight? Hindi na ganito? DJ. Okay. Mabuti, naunawaan ka ng amo mo na ganyan, na ganyan kalagayan mo. Ay, nakikita yata sa background sa likod. Kita niya yan. Dito siya nakikita ko siya. Ngayon po, at least awa ng Diyos, may trabaho po pa rin kayo, no? Oo, DJ. Ikaw daw na, DJ. Kakulang-kulangan pa nga yun, DJ, kasi yung binubuhay ko naman yung bata, DJ, tapos nagpapadala din po ako sa mga magulang ko, sa mama ko ng pera, at saka sa stepfather ko, DJ, kasi pangbili nila ng mga gamot nila, DJ, kasi may mga sakit din po yun sila, DJ. Ilang taon na po ngayon yung nanay mo? 60 plus na, DJ, may high blood, may ulcer din. Saka yung stepfather ko, DJ, may pneumonia. Hirap pala kung magtipon-tipon kayo sa bahay nyo. Lahat kayo may problema, no? Yung isa may ubo, yung isa may sipon, yung iba. Ganun. Ang saya siguro, no? Hindi, pero alam mo po yun. Kabuhi, no? Smile lang po tayo, pero imagine, guys, no? Pag ganyan. Lahat may problema, financial. Alam po natin, kinakapos ka. Dahil mabait ka, kita naman natin yung bata ka pa hanggang ngayon. Kinupkup mo yung pamangkin mo, tinuring mo bilang anak. Okay. Naghihirap ka para may provide mo yung pangailangan niya. Natulong na rin ng kalibin mo ngayon. At least mabait yung kalibin mo, mama. Kahit na hindi masabing live-in, dapat partner kayo, magkasama kayo sa lahat ng bagay. Pero ito ngayon malayo ka sa kanya.
may pangangailangan yun na hindi mo maibibigay. Malayo ka eh. Every 2 months ka pa umuwi doon. Mahirap po kasi yung ibang lugar, sa ibang lugar ka. Tapos ibang lugar ka na nakarehistro, ma'am. Mahirap humingi ng tulong pag ganyan. Kasi nangangamuhan po kayo dyan. Tapos, saan po kayong lugar, ma'am, ngayon? Dito sa Davao, DJ. Davao City mismo. Oo, DJ. Tapos, yung hometown po ninyo, saan? Sarangani? Oo. Oh, kita mo. Hirap talaga maghingi ng tulong pag ganyan. Sabi nun, umuwi ka dun, balik kayo dun sa lugar mo, dun ka humingi ng tulong, ganyan. So, hindi naman major operation kasi ang gagawin dyan sa paa mo eh. Sa PhilHealth, hindi kasama yan. Oo, masasabi natin pag siguro confine ka 3 days siguro baka pwede, no? At saka kung wala ka namang PhilHealth sa ngayon, kahit kukuha ka, kung wala namang hulog yan, deactivated pa rin, wala din. Malasakit center, pwede ka humingi ng tulong doon, no? Para po yan sa mga indigents. Malalaman naman nila eh, no? Sa tulad mo na ganyan, yan lang source ng income mo, ayun, magpatulong ka na lang sa amo mo. Oh, yes. Tsaka wala rin po kami maibigay sa inyo na tulong ngayon kasi ako kapos na rin. Hindi may laman pa yata yung Gcash. Kung may 500 ako, gusto mo 500? May 500 ka? May 500. May Gcash ka, ma'am? Wala nga, DJ. Wala din. Hindi, walang 500. Nakakapit bahay po ninyo dyan. Baka meron po, ma'am. Hingiin po ninyo, ha? Kapitbahay mo ng amo mo. Baka meron po dyan na, na pwede ka mag-cash out. Mamaya, bawasan niya na lang 20 pesos. Yan naman uso ngayon eh. O, pambili ka ng doon. Kailan ka pa uwi doon sa lugar nyo? Sa November pa, DJ. November pa. Tagal pa. October 1 pa lang ngayon. Ay, papadala mo na lang doon. Baka meron po sila doon. Kinanay mo na lang. Idiretso natin 500 doon. Baka meron po doon nagpapakash out sa Gcash. Meron po doon? Meron po yan dyan, ma'am. Kahit sa mga sa mga tindahan ngayon. Mas marami pong mga nagpapakash out kaysa naman sa mga pawn shop ka pupunta. Ang hirap. Mas maraming mga nagpapakash out dyan sa mga tindahan. Halos lahat ngayon, yan ang business, di ba? Kahit sa probinsya. Cash in, cash out, ganyan. Gcash, cash in, cash out. Kahit nga po yung iba, sa bahay lang nila, sa gate lang nila, nalagay nila, cash in, cash out, Yan usong business ngayon, ha? Saan ka pa? Maglagay ka lang, magpaskil ka lang dyan, magpa-print ka, tsaka magpa-laminate, cash in, cash out, Gcash. Sabit mo sa gate mo. Bawat transaction may 20 minimum. 20 ka na. Ay, saan naman pupunta ka pa ng cash out doon, ng Palawan. Pumasahe ka pa kung malayo ka. Ayan, minsan sa kapitbahay mo mayroon na. Ano po, ma'am? Sige po, ha. At tawagan po kayo ng manager mamaya off-cam. Or baka may provide ka po dyan na account. O sino po yung pwede natin i-send. Sa'yo o sa nanay mo. Yun na lang, ha, i-PA mo dito sa hotline natin. Dito po dito mismo, ha, sa tinatawagan ko sa iyo. Okay, sige, DJ. Salamat po, DJ. May sasabihin ka pa, Margie? May tamyawon ka? Batiin? Taga Sarangani? Wala na? Wala na, DJ. Tulog da. Thank you so much, ha, Margie. Thank you. Magandang hapon. Okay, sige. There you have it. That was Margie of Davao City. Yan yung mga grabing pinagdaanan nila, no? Kaya po doon sa kwento niya, makita mo naman talaga, no? May pagkamalnari si ma'am, ay niwang-niwang.
Siguro mga 40 kilos lang siguro si girl. Kaya nagka-ulcer si ma'am. Wanted. Digital Love Lines. Love Lines. Ganun po talaga yung ulcer, di ba? Hindi mo naman basta-basta mararamdaman yan, manager. No? Kung inabuso mo yung sarili mo nung araw, mga ilang years, no? Bago mo mararamdaman na parang iba to, ganyan-ganyan. Kasi nalipasan ng gutom, buti nga ulcer lang, hindi ka nagkatingkuling eh. Naranasan ko po yan, nung June sobrang diet ako, naalala po ninyo. Nung June, tapos linggo po yun, nasa bukid ako. Nananim ako dun. Tapos nalipasan ako ng gutom. Diet ba? Wow. Timan. Lipong. Kalahin mo yun, 2 buwan lang. Wala pang 3 buwan. Yung nawala sa akin na timbang ko, nasa 12 kilos. Tubig-tubig lang kasi pag uminom ko ng tubig, solve na eh. Medyo mahirap sa una, pangalawa, 3 araw na hindi ka kumakain ng kanin. Mahirap, pero kalaunan parang wala ka nang ganang kumain ng kanin talaga, as in. Pero nung sobra naman payat ako, do kulakig man. Sabi ko, kawawa, may tsura ko uli. Nagla-live ako dito, may nag-comment pa minsan sa, DJ, ano ka gumagamit? Ba't sobrang payat mo? Tapos nagpakalbo pa ako. Wow! Kalahin mo yung alas 4 doon ako sa bukid, no? Tapos mga alas 8 pa lang, parang iba yung feeling ko Parang tuwing sadol-sadol ko, buhat ko ng sadol. Nawala yung paningin ko Isa pa. Wala na talaga. Gapang ako ngayon, paggapang ko. Umupo ako doon, mabuti napadaan si Utol. Sabi parang nanahimik daw, kaya nanahimik. Bakit tahimik daw minsan na wala siyang marinig na pang sadol? Yung pala lipong na ako. Ang pangit pala yung lamig na pakiramdam mo, wala kang makita, wala kang marinig. Akala ko ba naman katapusan ko na? Kung hindi ako pinisil ni Utol dito, manager, saka hinila yung prikoy-koy ko, siguro namatay naman talaga ako. Sabi ko, Tol, mabuti may nahila ka pa, Tol ba? Kung hindi niya ako binugahan daw ng usok sigarilyo niya, hindi ako nagising. As in, ganun pala yun. Sabi ko, diet pa more. Hindi pa ako kumakain ng kanin noon pero ngayon kumakain ako, konti lang. Kasi parang nasobrahan naman ako diet. Yung itsura ko lubog na dito, lubog mata. Akala nila gumagamit ako, sus maluwag. Nag-diet lang ako, syempre, para din sa kalusugan natin. Unahin muna natin yung mga pag-diet bago po tayo alam mo yun, ayoko kasi na magkaroon ng sakit, ayoko na magkaroon ng mga maintenance, bata pa natin. Dapat pa-fit muna tayo, no? Huwag natin abusuhin katawan natin kasi mahirap na. 3:05 na ng hapon, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Ito na po, Line number 1, nasa Imo. Tawagan po natin, nasa line 1. Si June, ito po yun kanina, manager. At saka si Miss Angel, no? Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart.
Okay. No, si Miss Angel, sir, andyan na, no? Kasi nakausap na kita kanina. Ma'am, saan po kayo ngayon, ma'am, Angel? Dito po sa Batangas. Okay. Wala po kayong asawa, ma'am, boyfriend? Wala na po. Okay. Usap po kayo ni June. Timer. Timer start. Pasok. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Saan ka? Ano po? Taga saan ka? Taga Negros po ako, pero nandito po ako sa Tabigan sa Batangas. Ay, Negros, Ano po? Occidental, Oriental. Occidental po. Occidental. Anong ginagawa mo dyan sa bahay ng kaibigan mo, ma'am? Nag-apply po ako dito sa papuntang Kuwait. Sabi ko na eh. Marami talaga mga sumasali dito sa Wanted Sweetheart, yung paalis na papuntang abroad. Pero in Pero saan fairness, po kayo, sir? Tugigaraw ma'am, Tugigaraw. Araw. Ilang taon na po kayo? Hulaan mo mama. Hindi naman ako maguhula. Eh, malay mo, macambahan mo ma'am, kung naman grabe ka. Mga 37, 38. Ay, okay pala, mas pinabata mo pala ako niyan. No? Ikaw ma'am, ilang taong ka na rin. 37. Ay, kaya pala 37, 38 sinabi mo kasi 37 ka eh. 40 ko na. Hindi alata. Ha? Hindi alata. Hindi alata. Katawanan ka ng DJ niyan. Malapit ka na garod na lilipad. Oo. Nihintay ko na lang kontrata ko. Tapos na ako mag-medical. Saan ka, anong bansa? Ngayon, pupunta ako ng Kuwait. Ay, delikado doon. Hindi, galingan din ako sa Qatar. Noong July 4 ako dumating. Pero, di ba parang binan na yung papunta doon? Okay na Hindi ba? na, open na sila ngayon ulit. Ay, Pinsan ko naman na direct hire sa akin. sa bagay, depende kasi sa tao yan. Konting ingat lang, di ba? Saan po kayo ngayon, sir? Ha? Saan po kayo ngayon? Dito rin sa amin. Bigaraw? Oo. Eh, naka-standby. Ilan na anak mo, ma'am? Isa po. Ay. Parang di halata ah. Kasi hindi mo kasama eh. Pagkasama mo, yun halata. Ilan taon naman na? 19 years old. Ay, halos magkapareho ng anak ko ah. Ilan anak to? Nasawa mo? Isa lang din. Magto-20 nitong October 27. Lalaki? Lalaki. Babae naman sa akin. Ay, magbalae na lang kaya tayo. Second year college na yun. Saan yung anak mo? Nandun din sa Negros. Opo, sa mama po. Ay. Eh, if you don't mind, kung okay lang sa'yo, saan na yung asawa mo? Wala na. Huwag mo na siya hanapin. Matagal na kami hiwalay. Ay, kaya nga, yung nga, natanong ko lang, siyempre, kwento lang ba? Bakit Sinaulit. sa'yo? Saan? Wag mo na rin hanapin, wala na yun, matagal na. Pero actually, yung bansa na pupuntahan mo, dyan din siya napunta eh, nung nagkahiwalay din kami. OFW. Long story. Matapos hanggang mamayang gabi to, pagka kinuwento ko eh.
May inip Kaya sila. ano na yan, pass is pass na yan. Oh, kung sa bagay, yun nga, sabi nga nila, Igan mo na lang ngayon yung ngayon. yung ngayon, saka yung bukas. Yung, Yung bukas at saka ngayon. andyan ka ngayon sa Batangas, bahay ng friend mo? Mm. Bait naman ng friend mo. Ilang buwan ka na dyan? Kasi nagbabayad din ako dito, boarding house yun eh. I see. Siyempre wala naman na kasing libre ngayon kahit kuryente, tubig man lang, di ba? Yan nga eh. Buti naihanap din ako ni DJ Kailang hanap na siya hindi makapasok-pasok yung nahahanap niya. Bakit? Ewan ko, baka hindi talaga para sa akin. Meron na siguro nagmamay-ari. Mm. So, antay-antay ka na lang pala ng tawag mo. Tawag ba yung hinihintay mo? Nihintay ko yung tawag na yung tinsi. Asawa. Saka hinihintay ko. Joke. Panalangin mo na lang na maging maganda yung amo mo doon, yung employer, para hindi magka-problema, di ba? Kaya nga eh. Kasi mahirap na rin pagka napunta ka Hindi, wala naman problema yun kasi yung pinsan ko, isa lang kami yung pinsan ko kasi nag-hire sa akin. Tama nga yung sabi ni Senator Tulfo pagka OFW ang nag-apply, sang damakmak ang requirements, pero yung mga employer wala man lang requirements para kung makapasalas silang na kukuha ng di ba? Malay mo may criminal record din yung employer, kaya ganun yung mga ni Senator. Okay din minsan. Diba, DJ? Buti si Ma'am, patawa-tawa lang din. Hindi naman pwede nga mag-iyak tayo. Ayun nga masyadong sentimental ngayon pagka ganun. Mahirap na. Madali tayo magtanda niyan. Yun nga, madali tayong tumanda pagka iiyak ka kaagad. Kaya di dapat, dapat be happy talaga, di ba? Baka naman may boyfriend ka na dyan, ma'am. Mahirap na. Di ba? Hindi naman ako sasali kung may boyfriend ako. Bakit ba ako sasali? Stick to one lang ako O kaya pagka dating mo dun, magkaka-boyfriend, di ba? Hindi. Sa basta. Pero sa bagay, hindi mo naman maialis yan, di ba? May Depende naman kasi sa'yo. Depende naman kasi kung tiwala lang sa isa't isa. Sa bagay, may tama ka dyan. Kapag walang tiwala, wala talaga, di ba? Tiwala lang at saka respeto. Doon minsan, kakalabuan yung relasyon pagka wala ng tiwala, di ba? Kaya nga. Siyempre, dada ka ng dada, hindi naman ginagawa ng jowa mo. Hindi. Yun nga kakalabuan kayo. Kung wala kayo tiwala sa isa't isa. Sa bagay. Kailangan magtiwala lang para matagal ang relasyon. Siyempre. Bakit anong hanap mo sa babae? Yung mabait, ganyan. Saka higit sa lahat yung hindi man loloko, ganyan, di ba? Siyempre. Ganun din naman yung yung hanap ng isang babae sa lalaki pagka maliban lang is yung tiwala lang saka respeto.
Tumawag ng asawa. Sige. Yung ano, isang kaibigan ko, hindi, kaibigan yung DJ. Yung ano, hindi, yung pinsan ko ba? Kasi tinatanong ko kung tapos na silang nag-apit ng mais. Oo. Okay na siguro. Ha? Box na lang tayong dalawa. Ano? Sabi ko, okay naman sigurong pag-usapan natin. Yung, Wala na tayo pag-usapan. Lala? ikaw, baka may gagawin ka, nasa sayo yan, di ba? Mahirap naman Wala naman ako gagawin siyempre. Oo. Kunin ko na lang yung number mo dito, mamaya, pagkano. Hindi, i-message ko na lang sa'yo. Ha? I-message ko na lang sa'yo. Okay, thank you. Hindi naman pwede public. Ang dami pa yan tatawag sa akin. Sabagay yan. Sige din, DJ, maraming salamat sa Thank you, oras. DJ. I-message na lang daw ni Ma'am. Kung imi-message, Thank you. good luck sa inyo. Maraming salamat. Thank you po. Wala lami. Wanted, sweetheart. Wanted. May pasaway kasi may tumawag eh. Sino kaya yung tumatawag na yun? Parang nawalan tuloy ng gana si girl nung may tumawag. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Aragay! Saka na may turn! Alas 3:18 na. Oras na po natin dito sa May Pilipinas. Ayan. Bukas po ng hapon, wala ako, no? Bukas po ng hapon, Wednesday na po bukas. Wednesday na, no? Pero okay, mag-alala, mamayang gabi babalik po ako. Abyan mo dyan ang inyong lingkod, magpapaalam na. Abyan mo dyan. Kita-kits po tayo, no? Mamayang gabi sa nasabi ko na para sa Wanted Sweetheart Evening Edition ngayong unang araw, no? Sa buwan ng Oktobre 2024. Viewers, listeners, mga subscribers po natin, maraming salamat. And God bless. Magandang hapon, Pilipinas! Wanted,